Mag-acto doon sa board, yung presidential board of canvasser, di ba? Yun. Pero siya oversight function, di ba? Yan mga ganun, no? Magsakuha ng mga inquiry in aid of legislation pagka may mga gagawin silang batas. So, yun po. Ngayon, ang executive, iba naman po, lahat po ng mga mga utusan, policy, batas, siya po yung nagpapatupad. Ngayon, yun pong judiciary, ito po naman, sila naman po yung sila po yung lumilitis. Nagde-determine kung ito may kasalanan o wala. Sila po yun. Ngayon, hindi po pwede na yung trabaho ng executive gawin ng Kongreso. Sapagkat, kagaya niyan, nakikita nga natin, sa panahon ngayon, mistula yung trabaho ng executive department ginagampanan na ng mga legislative department. Ano po yun? Ito po yung pagbibigay halimbawa ng ayuda. Ang ayuda po ba trabaho ng mga kongresista? Hindi po ba? Ang ayuda, trabaho yan ng Department of Social Welfare and Development. Di ba? Yung SWA dati. Di ba? Katulad ng yung mga pagawaing bayan, yung pagko-construct, di ba? Ito ay trabaho ng DPWH. Bakit pumapasok itong legislative department diyan sa mga proyekto na yan, sa mga pagawain yan? Bakit kinakailangan dadaan sa kanila? Diba? Kumbaga sa pagka dumaan sa kanila, iba ito. Meron conflict of interest. Diba? Meron kang kumbaga sa meron kang interest yan sa kaya lang, siyempre, dahil sila yung gumagawa ng batas, dahil sila yung nagre-rekisa o nagtatasa ng mga budget, di ba? Yun yung naging parang nagiging tawag dito nahahawakan nila yung executive. Pero kung mapapansin ninyo, ang Congress may karapatan siya na busisihin pagka mayroong budget deliberation. Pero kayo ba nakaalam na ang Congress yung nagkaroon ng budget deliberation doon sa kanilang pondo, di ba? Wala di ba? Sino ang nag-e-examine ng pondo ng Kongreso? Sino? Wala. Wala nag-e-examine ng pondo ng Kongreso. Kaya dapat taong bayan, di ba? Taong bayan ang nag-e-examine dapat ng pondo. Sila nag-e-examine, di ba? Pero yung bang ginagastos nila, di ba? Yung bang mga pondong ginagamit nila, dinadivert. Kagaya yan, may mga unprogram fund, di ba? Na nadadivert. Kaya yun yung pagka sila, hindi sila pwedeng sitahin, hindi sila pwedeng tanungin. Yun po yun Yun yung masakit doon. Hi, Sir JM. Sir JM, Okay. anong pakiramdam mo po doon sa, di ba nasabi mo na handang-handa ka ng pusasan si BBM? Oo. Kamusta na po yun, sir? Anytime naman, lalo na pagkaganyan. Siyempre tayo bilang dati alagat ng batas. Sa atin, pagka yung mga lumalabag sa batas talaga, para tayong diba? Kung sa tayo, parang Doberman na nakaamoy ng buto Diba? Ganun ang isang alagat ng batas. Diba? Normal sa kanya, pagka naamoy niya, isang kriminal, talagang doon siya Parang magnet lang yan at saka yung bakal, metal diba? Kung saan yan, nagkakaroon ng aksyon Sir, paano yun, sir? Sabi niya kagabi, papalag na daw siya. Ayan, si Kuya, yan, papalag, di ba? Alam nyo, siyempre, kahit naman, nasa kanya naman yun. Pero,
Kapag ang taong bayan na ang nagpasya, kahit pumalag siya, wala na. Kasi no mercy. Pag taong bayan, Sir JM, concerned citizen lang po. Kamusta na po yung umuugong-ugong na kabaka? May pwedeng mabalitaan mo kami tungkol doon sa umuugong na subpina po kay BP Sara? alam nyo yung subpina, halimbawa, ano ba nag-issue? NBI, parang NBI. Ang NBI, pagka nag-issue ng meron silang authority na mag-issue ng ng subpoena. Pero meron din ng mga karapatan si BP Sara na i-waive yun, yung patawag ng NBI. Pwede naman. Kasi ang NBI, parang lang din naman yan. Parang PIDEA, parang CIDG, may authority sila na magpatawag para magbigay linaw. Hindi ko mo ikaw ay sinusupinahan, ikaw ay pinarurusahan na. O ikaw ay ang supina, ito ay pinagpapaliwanag ka, binibigyan ka ng pagkakataon para magpaliwanag sa mga bagay o sa mga reklamo na idunulog sa kanila laban sa iyo. Pwede ka namang hindi pumunta, i-waive mo yun, o pwedeng mag-submit ka ng iyong narrative type affidavit, or magpasailalim ka sa pagtipa ng isang investigador para kunan ka ng sworn statement, yung tanong sa desay. So, yun. Kaya, gano'n lang naman dito. Kung halimbawa, pagkatapos doon sa sa NBI, ipapile naman niya kung halimbawa sa paligay na niya, mukhang may katotohanan o may basihan. Ipapile nila yan sa piskalya. At yung piskalya ang mag-aaral niya, magkakaroon ng preliminary investigation. So, magkakaroon ng sagutan yun. Magkakaroon ng counter affidavit, magkakaroon ng reply, magkakaroon ng rejoinder, magkakaroon ng memoranda, at i-resolve yun. Depende Ang balita, sir, parang tinanggap naman daw ni BP Sara. Oo, ako naman, naniniwala naman ako sa kakayahan at katalinuhan nito si BP Sara. Naniniwala po tayo doon at Kayang-kaya, sir. Kasi unang-una, Kasi nag-word na kami, sir. Oo, unang-una, wag po kayong mag-alala sapagkat wala pong criminal intent yung kanyang yung kanyang naturan sapagkat yung sinabi po niya merong kapag. So, walang criminal intent. Kung saan papatay ko yung mga yan, papapatay ko yan, yun meron. Pero sinabi siya pag may nangyari sa akin, ganito yung nangyari na ba? Diba? So wala, diba? Madidismiss. Thank you po, sir. Thank you. Nadoble na yung Saturday group mo, sir. Marami tayo ngayon. Alam niyo yung Friday, naging Tuesday. Ay, pala Friday group pala yun. Oo, Friday group. Tapos konti-konti lang kami, biglang ganito. Hindi, siguro. Ini-expect po ba natin na may mas marami pang darating ngayon, sir? Palagi. Alam mo, palagi naman tayo, nag-expect. Opo. Tayo, kasama naman tayo palagi, di ba? Lalo na pagkalitin naman tayo. Pero sa atin naman, siyempre, hindi pang yung ganito karami, parang nakaka-overwhelm. Opo. At saka, makikita mo talaga, yung mga tao, lalo na sila, tignan mo. Di ba? Kung yan napagod, yung iba dyan, alis na pero hindi sila, andyan pa rin Di ba? So, ang aabutin pa ng kinabukasan. Congrats na, sir, kasi dumami na tayo ngayon.